Agatha, anong maasahan ng mga pupunta dyan ngayon sa NAIA, yung pupunta ngayong gabi? Corina, nagsabay ang holiday at weekend rush ngayong araw kaya bumibigat ang trapiko papunta at dito mismo sa NAIA Terminal 3. Bahagyang mas marami ang sasakyan dito sa departure area at ganun din sa arrival area sa baba. Ang nakausap naming biyahero na si Lali, handang-handa na pa Hong Kong para sa arawan ng anak niya. Pero kung di sila umalis na maaga mula Cavite, maaaring naiwan sila ng eroplano. May abiso rin ang iba sa mga kapwa pasahero. Napaka-traffic, grabe. From Cavite kasi kami, ang Cavite, grabe. So, 2 hours. Dati kaya ng mga 1 hour, ganun. Mahigit 2 hours, sobra. Mag-plan ng maaga, tsaka yung mga kailangan nyo, dapat ahead of time, naka-prepare na. Para, katulad kanina, galing kami ng work. So, naka-prepare na siya lahat para alis na lang. Yun. Sinilip din natin kanina ang sitwasyon sa PITX kung saan lumagpas na sa 125,000 ang foot traffic as of 5 p.m. Inaasahan din ang sa terminal hanggang January 1. Magbaon din ng pasensya kung pupunta roon ngayong gabi dahil inaasahan ang peak ng foot traffic ngayong Biyernes at sa Lunes na 200,000. Kunlang. Okay, Agatha, may mga delay ba sa PITX o yung mga untoward incident? Purila nagkaroon nga raw ng delay sa mga biyahe sa Bicol Region dahil sa pagguho ng lupa. Pero wala naman daw untoward incidents sa ngayon at nakausap na rin ang PITX ang ilang ahensya gaya ng LTO at LTFRB para sa kaligtasan ng lahat at roadworthiness ng mga sasakyan. Balik sa'yo, Corina. Okay, so siguro ang gagawin na lang ng mga pasahero, maaga po kayong umalis ng bahay kasi sobrang traffic para umabot lang sa mga flight. Maraming salamat, Agatha Gregorio, live mula sa NAIA.